Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Mateo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Sana ay mabigyan ninyo ng pansin ang aking kwento. Tungkol ito sa isang negosyante at sa kasosyo nitong aswang. Nga pala, hindi ko na rin sasabihin ang eksaktong lugar. Bali, sa baybayin ito ng Negros Oriental, kung saan ang luntiang niyogan ay humahalik sa asul na karagatan. Matatagpuan dito ang pamilya ni Sebastian. Siya ay isang haligi ng komunidad, isang negosyanteng pinagpala, hindi lamang sa kayamanan, kundi pati na rin sa 3 anak na lalaki. Si Mateo ang pangalawa sa 3, isang binata na sa kabila ng kanilang yaman ay nanatiling may tapak sa lupa. Ang pamilya ni Sebastian ay mayroong 3 pangunahing negosyo. Ang malawak na niyogan na pinagmumulan ng kanilang kopra at langis, ang paggawaan ng muebles na kilala sa husay ng pagkakagawa, at ang panghuli, ang palaisdaan na nagbibigay ng sariwang huli sa buong rehiyon. Nang pumanaw ang kanilang ina, si Sebastian ang naging ilaw at gabay, hindi lamang sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng kanyang mga anak. Nang dumating ang panahon ng pagpapasa ng responsibilidad, si Mateo ang kusang loob na humawak sa niyogan. Hindi siya natakot mabilad sa araw, makipag-usap sa mga magsasaka at unawain ang bawat pulgada ng kanilang lupain. Sa kabila ng marangyang pamumuhay, walang bahid ng pagmamataas kay Mateo. Madalas siyang makita na nakikipagkwentuhan sa mga manggagawa, nakikinig sa kanilang mga hinaing at nakikisalo sa kanilang simpleng pagkain. Ang kanyang mga kapatid ay ganoon din. Bawat isa ay may sariling responsibilidad at pagmamalasakit sa kanilang mga negosyo at sa mga taong umaasa sa kanila. Hindi lingid sa kanila, sa bawat negosyo ay may kaakibat na pagsubok. Isang taon, sinalanta ng bagyo ang kanilang niyogan. Maraming puno ang nabuwal at ang kanilang inaasahang ani ay malaki ang ibinaba. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, agad na kumilos itong si Mateo. Sa tulong ng kanyang ama at mga kapatid, nagpatupad sila ng mabilisang pagbangon. Naglaan sila ng pondo para sa muling pagtatanim at nagbigay ng tulong sa mga manggagawang naapektuhan. Ang kanilang pagkakaisa at mabilis na pagresolba sa problema ang naging susi upang muling bumangon ang niyogan. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kapatid, lalo na pagdating sa mga desisyon sa negosyo. Ngunit ang kanilang ama, si Sebastian, ang laging tagapamagitan. Sa kanyang matalinong payo at paggabay, nalulutas agad ang anumang hidwaan. Alam nilang ang pagkakaisa ang kanilang pinakamalaking kayamanan. Mabuti at nakabawi na ang niyogan mo, Mateo. Hindi nga ako nagkamali na sa iyo ibigay ang pamamahala dito. Wika ng ama habang nakatanaw sa malawak na kanilang lupain. Hindi rin naman itong mangyayari, Itay, kung wala ang tulong po at suporta ninyo. Maraming salamat po sa lahat at sa tiwala. Tugon dito ni Mateo habang nakangiting nakatingin sa kanyang ama. Maiba nga pala ako, Mateo. Mukhang wala na akong pag-asa dyan sa kapatid mong si Miguel. Masyadong gugol sa trabaho. Bilang ikalawa kong anak, kailan mo ba ako mabibigyan ng apo? Itay naman. Ginulat niyo naman ako sa tanong ninyo. Hindi naman po ako nagmamadali. Darating din tayo dyan. May nobya naman si kuya, di ba? Ay nako, ewan ko ba sa inyong magkapatid? Masyado ninyong minana ang pagiging subsub ko sa trabaho.
Natatawa at umiiling na wika naman dito ni Sebastian. Sa paglipas ng panahon, lumago palalo ang mga negosyo ng pamilya. Hindi lamang ito dahil sa yaman na kanilang taglay, kundi dahil sa magandang ugali at dedikasyon ng bawat isa. Dito ipinagpatuloy ni Mateo ang pamamahala sa niyogan na may pagmamahal at pag-unawa. Habang si Sebastian sa kanyang katandaan ay patuloy na nagmamasid, may ngiti sa labi sapagkat alam niyang ang kanyang mga anak ay nagpapatuloy sa kanyang ipinunla. Hindi lang negosyo, kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa tao at buong komunidad. Ang kwento ni Mateo at ng kanyang pamilya ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkakaisa, pagmamalasakit at paglutas ng mga problema ng sama-sama. Isang mainit na tanghali sa mansyon matapos ang isang abalang umaga sa kani-kanilang negosyo. Nagkasama sila Mateo at ang kanyang kuya, si Miguel, sa bahay ng kanilang ama para naman sa pananghalian. Habang nagpapahinga sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan. Si Miguel, na abala sa pamamahala ng pagawaan ng muebles, ay pansin na pansin ang kakaibang aura ni Mateo. Mateo, napansin ko lang parang wala kang takot kahit anong mangyari sa niyugan. Hindi ka ba kinakabahan pag may bagyo o peste? Panimulang wika dito ni Miguel habang umiinom ito ng buko. Nasanay na lang siguro ako, Kuya Miguel. Alam mo naman minsan, kailangan lang laging maging matatag. O baka naman may sikreto ka? Para kasing laging may nagpoprotekta sa'yo o sa ating lahat. Tandang-tanda ko pa noong minsan nagkasakit lahat ng mga trabador sa niyugan. Ikaw lang ang hindi tinabla. Tapos yung insidente sa pagawaan natin. Muntik nang masunog ang isang bahagi. Pero parang may nagpalamig sa apoy bigla. Tiningnan siya ni Miguel ng may pagdududa. Kuya Miguel, sa totoo lang, mayroon akong isang bagay na laging dala. Hindi ito nakikita, pero ramdam ko ang presensya nito. Sandaling natahimik si Mateo. Tila nag-iisip kung papaano sasabihin ang isang bagay na matagal niya nang itinatago. Anting-anting ba yan, Mateo? Hindi ko inakala na naniniwala ka pala sa ganyan. Hindi ito yung karaniwang anting-anting na iniisip mo, kuya. Noong bata pa tayo, tanda mo yung matandang babae na laging nagbibigay sa atin ng candy. Si Lola Isang, bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ng isang lumang kwintas. Wala itong baging o kakaibang bato, pero sinabi niya sa akin na ito raw ang magiging gabay ko sa lahat ng oras. Basta't ang puso ko ay laging busilak at ang intensyon ko ay laging para sa ikabubuti ng lahat. Paliwanag naman dito ni Mateo ng dahan-dahan. Talaga? Bakit ikaw lang ang binigyan niya? Sana ako din. Pabirong tugon dito ng kapatid niya. Sabi niya, hindi ito magbibigay ng kapangyarihan para gawin ng masama, kundi magsisilbing paalala na sa bawat pagsubok, mayroon laging gabay. Na kapag ginagawa natin ang tama, mayroong enerhiya na bumabalik sa atin, nagpoprotekta at nagbibigay ng lakas. Kaya pala hindi mo inakala. Sa kabila ng lahat ng modernong pamamaraan at teknolohiya sa ating negosyo, mayroon pa rin magic na nagpoprotekta sa atin. Salamat, Mateo. Hindi lang sa anting-anting mo, kundi sa pagiging ikaw. Ikaw ang anting-anting ng ating pamilya. Wika naman dito ni Miguel. Sakay ito tumayo at inakbayan si Mateo. Ang usapan ay nagtapos sa isang yakap na nagpapatunay na sa gitna ng yaman at modernisasyon, may mga bagay na hindi nakikita, ngunit ramdam ang kapangyarihan, ang pagmamahal, pagkakaisa at ang matibay na pananampalataya sa kabutihan. Nagpatuloy ang buhay sa pamilya ni Sebastian, puno ng sigla at patuloy na paglago ng kanilang mga negosyo. Ngunit sa likod ng masaganang pamumuhay
at matatag na pundasyon ng pamilya. Mayroong isang lihim na pasan-pasan itong si Mateo. Isang lihim na mas malalim pa sa pinakamalalim na hukay sa kanilang niyogan. Ang kwintas na binanggit niya kay Miguel ay isang munting paglihis ng katotohanan. Totoo, meron siyang kwintas na galing kay Lola Isang. Ngunit hindi iyon ang pinagmumulan ng kanyang pambihirang proteksyon at kakayahan. Ang tunay na pinagmulan ay isang mutya ng ngipin ng kalabaw na lihim na nakabaon sa balat ni Mateo simula pa noong bata siya. Ito ang kanyang tunay na anting-anting na hindi lang nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon, kundi pati na rin ng pambihirang talas ng pandinig at paningin tuwing sumasapit ang dilim. Ito rin ang dahilan kung bakit tila hindi siya tinatablan ng sakit at kung bakit tila may bumubulong sa kanya sa mga oras ng kapahamakan. Gabi-gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang ama at mga kapatid, si Mateo ay naging ibang tao. Sa ilalim ng buwan, ang tahimik at masipag na tagapamahala ng niyogan ay nagiging isang tagapaglaban kontra sa kadiliman. Walang kamalay-malay ang kanyang pamilya at maging ang buong baryo na may isang bayani na lihim na nagtatanggol sa kanila mula sa mga nilalang ng gabi, ang mga aswang. Sa mga liblib na bahagi ng kanilang niyogan, sa mga madidilim na kanto ng palaisdaan, at sa mga gubat na pumapalibot sa kanilang bayan, doon nagaganap ang lihim na digmaan ni Mateo. Madalas ay sugatan siya kung umuwi, pero pinipilit niyang takpan ang bawat galos at pasak. Pinipilit niyang maging isang normal sa harap ng kanyang pamilya. Kung minsan ay sasabihin niya na nadapa lang siya habang nagmamanman sa niyogan o kaya ay nasugatan habang inaayos ang sirang bakod. Ang kanyang ama, si Sebastian, ay madalas na nag-aalala, ngunit hindi niya kinalaunan ang tunay na pinagmulan ng mga sugat. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw ay nagbibigay kay Mateo ng kakayahang makita ang mga aswang sa kanilang tunay na anyo at magkaroon ng lakas na pantayan ang kanilang kapangyarihan. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit lagi siyang handa, laging alerto sa mga babala ng kalikasan at ng kanyang pakiramdam. Alam niyang ang bawat tahimik na gabi ay maaaring isang pagsubok at ang bawat batingaw ng kampana ay maaaring hudya ng bagong laban. Patuloy naman siyang nagtatago sa kanyang pamilya. Naniniwalang ang pagiging lihim ng kanyang pakikipaglaban ang pinakamabuting paraan upang maprotektahan sila. Alam niya na ang kaalaman tungkol sa mga aswang ay magdudulot lamang ng takot at pangamba. Kaya bawat gabi, sa ilalim ng mga bituin ng bayan, ang batang negosyante ay nagiging isang hindi kilalang tagapagtanggol. Isang antingero na ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa isang simpleng kwintas, kundi sa isang mutya na nakabaon sa kanyang puso at katawan, at sa isang determinasyong protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan anuman ang kapalit. Taon-taon, pagpatak ng mahal na araw, ay mayroon isang ritual na lihim na isinasagawa si Mateo. Ito ang kanyang taunang panata. Isang buwan na pag-iisa sa misteryosong bundok ng Kanlaon. Isang lugar na pinaniniwala ang mayaman sa espiritual na enerhiya. Sa kanyang pamilya, ang dahilan niya ay simple at kapani-paniwala. Dadalo siya sa mga espesyal na seminar at pag-aaral tungkol sa makabagong pamamaraan ng paglilinang ng niyog at mga inobasyon sa agrikultura. Wala ni isa sa kanyang ama o mga kapatid ang nagduda dahil kilala si Mateo sa kanyang pagiging masikap at laging gutom sa kaalaman pagdating sa kanilang negosyo.
Ngunit sa bundok Kanlaon, walang seminar tungkol sa niyog. Sa halip, ito ang lugar kung saan mas pinaiigting ni Mateo ang kanyang kakayahan. Sa loob ng isang buwan, nag-aaral siya ng mga sinaunang orasyon, nagsasanay ng kanyang pisikal na lakas, at pinapalakas ang kanyang koneksyon sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Doon niya rin nakukuha ang mga impormasyon tungkol sa mga galaw ng mga aswang at mga bagong pamamaraan para labanan ang mga ito. At ito ang kanyang kanlungan upang maganda sa hamon ng naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa baryo. Pagkalipas ng isang buwan, kasabay ng pagtatapos ng mahal na araw, bumalik naman si Mateo sa kanilang tahanan. Puno ng pananabik na muling makasama ang kanyang pamilya at balikan ang pamamahala sa niyogan. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa sala ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang isang tanawin na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakita niya ang kanyang amang si Sebastian na nakikipagkwentuhan ng masaya sa isang lalaki. May hawak pa silang mga dokumento at nagtatawanan na parabang matagal na silang magkakilala. Nagliwanag ang mukha ni Sebastian nang makita naman itong si Mateo. Mateo anak, mabuti at nakauwi ka na. Halika, ipapakilala kita kay Ginoong Lakan, ang bago kong kaibigan at magiging kasosyo natin sa negosyo. Napakagaling nitong magbigay ng ideya para palaguin pa ang ating palaisdaan at niyugan. Balak naming gumawa ng mga bagong proyekto para sa komunidad. Bati naman dito ng kanyang ama na halatang masaya ito sa kanyang tono. Ngunit habang papalapit si Sebastian at si Ginoong Lakan, ang ngiti sa labi ni Mateo ay unti-unting napawi. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw na nakabaon sa kanyang balat ay biglang uminit. Isang babala na nagpakita ng malinaw na katotohanan sa kanyang mga mata. Sa kabila ng formal na pananamit at magandang pananalita ni Ginoong Lakan, ang aura na nakikita at nararamdaman ni Mateo ay hindi isang normal na tao. Ang kanyang mga mata, kahit anong pilit na itago, ay mayroong bahid ng kasamaan na tanging siya lang ang nakakakita. Kilalang kilala ni Mateo ang aura ng mga aswang, ang bahid ng asido at amoy ng dugo na hindi kayang matukoy ng pangkaraniwang tao ay malinaw na nararamdaman niya mula kay Ginoong Lakan. Ito ay isang aswang at hindi lamang basta aswang. Mula sa kanyang mga pinag-aralan sa bundok Kanlaon, batid niya na itong si Ginoong Lakan ay isang sinaunang aswang. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib sa kanilang lahi na biyasa sa pagpapalit anyo at panlilinlang. Magandang hapon ho, Ginoong Lakan. Isang pagbati na may seryosong lalim ng boses mula sa binatang antingero. Tumugon lamang ng ngiti at pagtango si Lakan at uminom ito ng alak mula sa basong hinahawakan. May mga katanungan sa isip si Mateo. Paano nangyari ito? Bakit pinapasok ng kanyang ama ang isang ganitong nilalang sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang tahanan? Ang bawat salita ni Sebastian tungkol sa bagong kaibigan at kasosyo ay tila nagpapalakas sa tunog ng babala sa isip ni Mateo. Ang kanyang buwan na panata sa Kanlaon ay natapos, ngunit ang tunay na laban, ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay, ay nagsisimula pa lang. Ang aswang ay hindi na nasa labas ng kanilang bakuran. Ito ay nasa loob na ng kanilang bahay, nagkukubli sa isang maskara ng kabutihan. Nang oras na upang umalis si Ginoong Lakan, lalong tumindi ang kutob ni Mateo. Habang papalabas ng pinto ang bisita, huminto naman ito sandali. Lumingon kay Mateo
at nagbigay ng isang nakakalokong ngiti. Hindi iyon simpleng pagngiti ng paalam. Ito ay isang ngiting may bahid ng paghamon. Isang ngiti na tila nagsasabing alam ko. Tila ba batid din ni Lakan na hindi ordinaryong tao si Mateo, na meron itong lihim na kapangyarihan na kailangan niyang paghandaan. Kinilabutan si Mateo. Nagkukumpirma ang kanyang hinala na malaki ang problema na kanilang kinahaharap. Agad na nilapitan ni Mateo ang kanyang ama. Matapos makaalis itong si Lakan, kailangan niyang malaman ang lahat. Tay, ano po bang napag-usapan ninyo ni Ginoong Lakan? Diretsong tanong dito ni Mateo. Sinisikap na itago ang pag-aalala sa kanyang boses. Mateo anak, bakit ganyan ka? Si Ginoong Lakan ay isang napakabait at matalinong tao. Marami siyang magagandang ideya para sa ating negosyo, lalo na sa palaisdaan. Balak naming palakihin ang operasyon at magpunla ng mga bagong uri ng isda na hindi pa natin nasubukan. Pero itay, hindi po ba't masyado pang maaga para magtiwala ka agad sa isang taong hindi mo pa kilala? Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit bigla siyang lumitaw at nag-alok ng ganong klaseng kasunduan? Mateo, alam kong maingat ka at pinapahalagahan ko yan. Pero kailangan din nating maging bukas sa mga bagong oportunidad. Ang pamilya ni Lakan ay kilala sa negosyo noon pa man sa kabilang probinsya. Kahit na nagkubli sila ng matagal. At saka bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Wala ka namang dapat ikabahala. Napapailing naman dito ang kanyang ama at halatang naiinis ito kay Mateo. Nag-aalala si Mateo. Paano niya sasabihin sa kanyang ama ang katotohanan? Paano niya ipapaintindi na si Ginoong Lakan ay hindi isang tao, kundi isang aswang na may balak na masama? Ang mutya ng ngipin ng kalabaw ay uminit sa kanyang balat. Nagtutulak sa kanya na maging tapat, ngunit papaano tanggapin ng kanyang ama ang gayong impormasyon. Itay, may nararamdaman po akong kakaiba sa kanya. Hindi po siya mapagkakatiwalaan. Nauutal na sabi dito ni Mateo. Naghahanap ito ng tamang salita na hindi magbubunyag ng kanyang lihim. Mateo anak, huwag kang papadala sa mga haka-haka. Hindi ito ang panahon para maging mapaghinala. Kailangan natin maging matalino sa negosyo at si Ginoong Lakan ang susi ng pagpapalawak ng ating imperyo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka sa kanya. Bigla namang tumayo dito ang kanyang ama. Halatang galit na. Nauwi naman ang usapan na yon sa hindi pagkakaintindihan. Hindi masabi ni Mateo ang buong katotohanan dahil sa takot na hindi siya pinaniniwalaan o mas malala pa, baka isipin ng kanyang ama na nawawala na siya sa katinuan. Naiwan siyang balisa habang si Sebastian naman ay may bahid pa rin ng inis sa kanyang anak. Alam ni Mateo na nag-iisa siya sa labang ito at ang pagpasok ni Lakan sa kanilang buhay ay hudyat ng simula ng isang malaking gulo na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang tensyon sa pagitan ni Mateo at Sebastian ay nanatili sa hangin matapos ang kanilang pagtatalo. Pinilit ni Mateo na kalmahin ang kanyang sarili kahit na ang kanyang kalooban ay nagngangalit sa pag-aalala. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng matalino, lalo pa at may alam itong si Lakan sa kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, isang balita ang bumulaga kay Mateo na mas nagpakaba sa kanya. Mateo anak, nais kong imbitahan ng pamilya ni Ginoong Lakan sa aking kaarawan sa susunod na linggo. Napakagandang pagkakataon nito para mas makilala natin sila at para mas mapatatag ang ating relasyon sa kanila bago tayo magsimula sa mga bagong proyekto. Masiglang bati ni Sebastian isang umaga habang nag-aalmusal sila.
Parang bomba namang sumabog ang narinig ni Mateo. Ang kanyang tinidor ay halos mahulog na mula sa kanyang kamay. Pamilya ni Lakan, mga aswang sa isang piging, ito ang pinakamalaking bangungot na maaaring mangyari. Ang kanilang tahanan na kanlungan ng matibay na pamilya ay magiging pugad ng mga nilalang na nais niyang lipulin. Alam niya ang taktikang ito ng mga aswang, ang pagpasok sa loob ng komunidad, ang pagkuha ng tiwala ng mga tao bago sila magsimula sa kanilang masasamang balak. Hindi naman makapaniwala si Mateo. Papaano niya haharapin ang sitwasyong ito? Kung sa isang Lakan pa lang ay hirap na siyang magpanggap, papaano pa kung ang buong pamilya nito ay naroroon? Kung totoong alam ni Lakan ang tungkol sa kanya, maaaring gamitin ang piging na ito bilang isang bitag. Ang kanyang ama ay nag-aalala, ngunit hindi kailanman inisip na ang taong pinagkakatiwalaan nito ay isang halimaw. Sa loob ng mga sumunod na araw, napansin ni Mateo ang paghahanda para sa paging na yon. Nagdagdag ng mga ilaw, inayos ang hardin at naghanda ng napakaraming pagkain. Ang kanyang mga kapatid ay abala rin sa pagtulong. Walang kamalay-malay sa nalalapit na panganib. Si Mateo, sa kabilang banda, ay tahimik na nagmamasid. Nagpaplano ng bawat galaw. Kailangan niyang bantayan ang bawat miyembro ng pamilya ni Lakan at tiyakin na walang mangyayaring masama sa kanyang ama at mga kapatid. Ang gabi ng kaarawan ni Sebastian ay dumating. Ang hardin ay puno ng ilaw, maging ng mga tawanan ng tao. Dumating na rin ang mga bisita. Kasama na dito ang pamilya Lakan. 5 miyembro sila. Si Ginoong Lakan, ang kanyang eleganteng asawa at ang kanilang 3 anak na mukhang inosente ngunit sa mata ni Mateo ay may bahid ng kadiliman. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng mga matatamis na ngiti at magagandang regalo. Ngunit ang mutya ni Mateo ay patuloy na umiinit. Nagpapatunay na hindi ito isang ordinaryong pamilya. Habang nagaganap ang piging na yon, si Mateo ay palihim na nagmamasid. Nakikipagkamay siya sa mga bisita, nakikipagkwentuhan, ngunit ang kanyang mga mata at pandinig ay nakatuon lamang sa pamilya Lakan. Napansin niya ring madalas silang magpalitan ng makaulugang tingin at kung minsan ay tila may sinasabi sa isa't isa nang walang imik. Ramdam niya ang pagnanasa sa kanilang mga mata, ang gutom na nagkukubli sa likod ng kanilang peking ngiti. Alam niyang hindi ito isang simpleng piging. Ito ay isang pagkakataon para sa mga aswang na masukat ang kanilang mga posibleng biktima. At baka nga magplano ng kanilang susunod na hakbang. Ang hangin ay tila bumibigat at sa bawat segundo na lumilipas, alam ni Mateo na papalapit na ang tunay na laban. Ang kanyang kaarawan sana ay naging isang laro ng pusa at daga. At siya ang tanging nakakaalam kung sino ang tunay na pusa at daga sa gabing yon. Mateo, ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong dito ni Miguel na kunwaring umiinom ng alak. Ayos lang ako, Kuya Miguel. Medyo iniisip ko lang ang parating na anihan. Tugon dito ni Mateo, pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa pamilya ng mga aswang. Bukas mo na yun isipin. Mag-enjoy ka na lang muna sa kaarawan ni Itay. Sige, pupuntahan ko lang ang iba pang mga bisita. Pamamaalam dito ni Miguel, sabay tapik sa balikat ng kapatid niya. Habang gumugulong ang oras at patuloy ang kasiyahan sa kaarawan ni Sebastian, si Mateo ay nanatiling alerto. Mahirap mang itago ang kanyang pagkabahala. Pilit siyang nakikisalamuha. Ngunit ang kanyang mga mata
ay hindi bumibitaw sa pamilya Lacan. Nasa isip niya ang isang panuntunan na alam niyang totoo para sa karamihan ng mga aswang. Umiwas sila sa mga pagkaing maalat, lalo na sa asin na sinasabing nagpapahina o nakakapaso sa kanila. Kampante noon si Mateo na sa uli, mapapansin din ng kanyang ama at ng ibang bisita ang kakaibang gawi ng pamilya Lacan. Aasa siya na sa kanilang pag-iwas sa mga pagkaing may asin, magtatanong ang kanyang ama at iyon ang magiging pagkakataon niya para magbigay ng babala. Marahil ay may kita ng kanyang ama ang isang senyales na hindi ordinaryo ang mga bisita nila. Ngunit habang inihahain ang hapunan, isang kakaibang pangyayari ang nagpakaba kay Mateo. Ang mga hapag ay puno ng masasarap na pagkain, inihaw na bangus, sariwang isda mula sa kanilang palaisdaan na may maraming asin at suka, adobo at iba't ibang lutong Pinoy na mayaman sa pampalasa. Lahat ay merong asin. Nang imbitahan ang pamilya ni Lacan na lumapit sa mesa, laking gulat na lamang ni Sebastian nang makita niya kung papaano sila kumilos. Walang pag-aalangan si Ginoong Lacan at ang kanyang asawa na masiglang kumuha ng pagkain. Ang kanilang mga anak ay ganoon din at sa bawat subo, tila sarap na sarap pa sila sa mga pagkaing tao. Walang bahid ng pagkasunog sa kanilang muka, walang pag-urong sa bawat kagat. Tila hindi sila tinatablan ng asin. Halos manlambot naman si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang pag-asa na mabubuking ang mga ito sa simpleng paraan ay nawala. Ang kanyang lolo't lola at maging ang mga matatanda sa bundok Kanlaon ay laging sinasabi na ang asin ang isa sa mga pangunahing kainaan ng aswang. Pero ang mga ito, ang pamilya ni Lacan, ay tila isang bagong uri o baka naman mas mataas ang kanilang antas at mas biyasa sa pagkubli ng kanilang tunay na kalikasan. Tila ba pinaglalaroan si Mateo ng mga aswang? Ang ngiti ni Ginoong Lacan kanina ay mas nagkaroon ng kaulugan. Alam nilang alam niya at pinapakita nila sa kanya na hindi sila ang pangkaraniwang aswang na kanyang kinasanayan. Ang kanilang kakayahang hindi tablan ng asin ay isang babala. Isang ngudyat na ang labanang ito ay mas mahirap at mas mapanganib kesa sa inaakala ni Mateo. Lalong naging komplikado ang sitwasyon. Hindi lang basta aswang ang kalaban niya, kundi mga aswang na kayang lokohin maging ang pinakamatatandang paniniwala. Papaano niya ngayon poprotektahan ang kanyang pamilya kung ang mga banta ay nakakubli ng mas perpekto? Natapos naman ang piging na yon. Nag-uwi na ang mga bisita. Kasama na ang pamilya ni Lacan. Ngunit habang unti-unting nananahimik ang kanilang tahanan, si Mateo ay nanatiling balisa. Ang natuklasan niyang kakayahan ng pamilya ni Lacan na hindi tinatablan ng asin ay bumabagabag sa kanya. Ibig sabihin, mas mataas na uri, mas malalim ang kanilang pag-aaral, at mas mapanganib ang kanilang kalaban kesa sa inaakala niya. Pinilit ni Mateo na magpakita ng ngiti at pakitunguhan ng maayos ang pamilya ni Lacan sa buong gabi. Alang-alang ito sa kaarawan ng kanyang ama. Hindi niya pinahalatang may bumabagabag sa kanya. Ngunit sa kanyang kalooban, ang bawat tawa at bawat pag-uusap ni Sebastian kay Lacan ay tila isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Kitang-kita niya kung papaano nakuha ni Lacan ang buong tiwala ng kanyang ama sa gabing yon. Isang bagay na magpapahirap lalo sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Nang paalis na,
ang sinasakyan ng pamilya ni Lacan. Hindi na nakapagpigil pa si Mateo. Hinarang niya ang sasakyan ilang kanto mula sa kanilang bahay. Bumaba naman dito si Ginoong Lacan. Ang kanyang muka ay may bakas pa rin ng kabaitan para sa sino mang nakakakita, maliban kay Mateo. Ginoong Lacan, alam ko kung sino at ano ka. Bungad na tanong dito ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Matagal na rin akong may kutob na may kakaiba rin sa iyo. Hindi ka nga karaniwan. Napangiti naman dito si Lacan. Ang ngiting iyon na puno ng panlilinlang ay nagmistulang nakakakilabot sa mga mata ni Mateo. Layuan mo ang pamilya ko. Wala kang karapatang gambalain ang kapayapaan namin. Alam kong may masama kang balak at hindi ko hahayaan na saktan mo ang sino man sa kanila. Direktang tiningnan ni Mateo si Lacan sa mata. Sa halip na matakot, tinawanan lamang ni Lacan si Mateo. Isang tawang nagpabago sa hangin. Nagmistulang tunog ng kaligayahan, ngunit may bahid ng tunay na kasamaan. Binatilyo, hindi mo ba alam kung gaano na ako katagal sa mundong ito? Marami na akong nakita at naranasan. Akala mo ba matatakot mo ako sa ganyan? Ang pamilya mo, ang iyong ama, ang iyong mga kapatid, sila ang susi sa aking pagbabalik. Hindi mo ito naiintindihan ngayon. Pero malapit na. Kung haharang ka sa mga plano ko, Mateo, uubusin ko ang buong pamilya mo. Isa-isa sa harapan mo. Wala kang magagawa. Kaya huwag ka na mag-abalang makialam. Pagbabanta dito ni Ginoong Lacan. Bumalik naman si Lacan sa kanyang sinasakyan at dahan-dahang umalis. Naiwan si Mateo sa gitna ng daan. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Ang banta ni Lacan ay hindi lamang salita. Ito ay isang pangako, isang deklarasyon ng digmaan. Alam ni Mateo na ang laban na ito ay personal na at sa pagkakataong ito, ang kapalaran ng kanyang pamilya ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa Niogan, nagmamaneho si Mateo pauwi. Madilim ang kalsada. Tanging ang ilaw ng kanyang sinasakyan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang kanyang isip ay abala sa mga bantang salita ni Lacan. Kailangan niyang maging handa. Ngunit hindi niya inakala na darating ang pagsubok ng ganoon kabilis. At sa isang paraan na hindi niya inaasahan, bigla mula sa kadiliman ng kakawian, may isang napakalaking bagay na bumagsak sa harapan ng kanyang kotse. Nagulantang dito si Mateo. Agad niyang inapakan ng preno, ngunit huli na. Ang malakas na impact ay halos nagpataob sa kanyang sinasakyan. Nagliyab naman ang kanyang utak sa alarma at agad na bumaba siya ng kotse. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw ay tila umiinit na rin sa kanyang balat. Nang makabangon si Mateo at malinaw na nakita ang nilalang sa kanyang harap, nanlaki ang kanyang mata sa pagkabigla at takot. Ang nasa harapan niya ay hindi isang pangkaraniwang aswang. Ito ay isang gabunan. Isang nilalang na napakalaki. Halos kasinlaki ng isang maliit na puno. Ang katawan nito ay animoy mga batong pinagkumpul-kumpul. Nagbibigay dito ng isang matibay at nakakatakot na anyo. Ang buhok nito ay mahaba at puti. Tila ang mga ugat ng punong kahoy na lumulutang sa hangin. Alam ni Mateo ang mga gabunan. Sila ang mga pinakamalakas na aswang na biyasa sa pisikal na pakikipaglaban at halos hindi matalo sa lakas. Bihira silang lumitaw sa mga syudad. Mas gusto nila ang mga liblib na gubat at bundok. Ang paglitaw nito sa kalsada sa gitna ng kanilang bayan ay isang malinaw na babala.
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mateo. Walang takot siyang sumugod sa gabunan. Handa na makipaglaban. Ang mutya sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at bilis. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake. Ang bawat suntok noon ni Mateo ay tila tumatama sa pader, habang ang bawat hampas ng gabunan ay nagpapayanig sa lupa. Ang labanan ay mabilis at brutal. Isang kapangyarihan ng sayaw sa dilim. Ngunit sa gitna ng bakbakan, may napansin itong si Mateo. Sa bawat galaw ng gabunan, mayroong pamilyar na indayog. Isang uri ng pagkilos na parang nakita niya na. Habang sinisikap niyang makahanap ng butas sa depensa ng nilalang na yon, nagkaroon siya ng isang sandali na makita ang mata nito. Ang mga matang yon sa kabila ng pagiging malaki at tila walang emosyon ay nagbigay ng isang pamilyar na kislap. Ang parehong kislap na nakita niya sa mga mata ni Lakan. Nagulat naman si Mateo sa kanyang napagtanto. Hindi ito simpleng gabunan na inutusan ni Lakan. Ito ay si Lakan mismo sa kanyang tunay na anyo. Ang kanyang paglitaw ay hindi isang simpleng pag-atake, kundi isang pagpapakilala. Isang demonstrasyon ng kanyang tunay na lakas at ang seryosong pagbabanta niya. Ipinakita ni Lakan kay Mateo na hindi niya ito basta-basta makakalaban at meron siyang kakayahang magpalit anyo at kontrole ng kanyang kapaligiran. Nang matapos ang maikling labanan, umatras itong si Lakan at dahang-dahang lumubog sa kadiliman. Iniwan si Mateo na nakaiga sa lupa. Mas lalong tumindi ang laban na kinakaharap ni Mateo. Hindi lang niya kailangan protektahan ang kanyang pamilya, kundi kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na balak ni Lakan at papaano niya mapipigilan ang isang gabunan. Matapos ang nakakapanindig balahibong engkwentro kay Lakan sa anyo ng gabunan, buo na ang pasya ni Mateo. Hindi na siya maaaring magtago. Kailangan niyang sabihin sa kanyang ama ang katotohanan anuman ang mangyari. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, sinikap ni Mateo na ipaliwanag dito ang lahat. Itay, kailangan po natin pag-usapan sa Ginoong Lakan. Hindi po siya ang inaakala ninyo. Nakaharap ko po siya kagabi at ipinakita niya na po ang tunay niyang anyo. Isa po siyang aswang. Tay, hindi lang basta aswang. Isa po siyang gabunan. Mateo, ano na naman ba itong sinasabi mo? Gabunan, aswang, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka ba napapagod sa kakaisip ng mga ganyang bagay? Si Ginoong Lakan ay isang kagalang-galang na negosyante. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Tulad ng inaasahan, umiling lamang ang kanyang ama. Ang mukha nito ay nagpapakita ng labis na pagkadismaya. Nauwi sa isang mainit na argumento ang kanilang pag-uusap. Pinilit ni Mateo na ipaliwanag ang lahat ng kanyang nakita at naramdaman. Ang pagiging antingero niya at ang banta ni Lakan. Ngunit ang kanyang ama ay matigas ang paninindigan. Para sa kanya, ang mga sinasabi ni Mateo ay pawang imahinasyon lang. Itay, kitang-kita ko po. Sinugod niya po ako. Ipinakita niya po ang kanyang tunay na anyo. Giit naman dito ni Mateo na halos mapaos na ang boses. Walang gabunan, Mateo. Siguro'y pagod ka lang at nananaginip. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng pinagtatrabahuan natin, magiging mapamahiin ka. Ipinagkatiwala ko kay Lakan ng ating negosyo. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Sagot naman dito ng kanyang ama na ang boses ay tila tumataas na. Ang kanilang malakas na boses ay umabot sa pandinig ni Miguel. Nakakagaling lang sa pagawaan ng muebles. Agad siyang lumapit sa may sala, naguguluhan sa nakikita at naririnig.
Ano pong nangyayari dito? Tanong dito ni Miguel na tila nag-aalala. Ang kapatid mo, Miguel. Kung ano-ano ang sinasabi na si Ginoong Lacandaw ay aswang o gabunan o ano man yon. Sagot naman dito ng kanilang ama. Ikinukumpas pa ang kanyang kamay. Nagulat naman itong si Miguel. Ngunit napansin niya ang matinding pag-aalala sa mga mata ni Mateo. Naalala niya ang usapan nila tungkol sa pagiging antingero ni Mateo at ang kakaibang presensya na kanyang nararamdaman. Itay, teka lang po. Bakit po hindi natin pakinggan si Mateo? Hindi naman po siya basta-basta magsasabi ng ganyan kung walang basehan. Naalala niyo po ba yung sinabi ko sa inyo tungkol sa kanya? Na para siyang may anting-anting. Baka po may iba siyang nakikita na hindi natin nakikita. Sabat naman dito ni Miguel na tila kumakampi kay Mateo. Makinig ka, Miguel. Ang negosyo natin ang nakasalalay dito. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga ganyan. Paniniwala lang yan ng mga matatanda. Lalong nagalit naman dito ang kanilang ama. Naging magulo at puno ng kalituhan ang lahat. Ipinagtatanggol ni Sebastian si Lacan ng buong lakas. Naniniwalang si Lacan ang susi sa kanilang paglago. Subalit si Miguel naman ay kumampi kay Mateo. Batid niya na ang kapatid ay hindi kailanman magsisinungaling sa mga ganitong bagay. Ang pamilya na lagi nagkakaisa ay ngayon nahaharap sa isang malaking hidwaan. At ang sanhi nito ay ang isang nilalang na nagkukubli sa likod ng magandang ngiti at propesyonal na maskara. Walang sino man ang nakakaunawa sa bigat ng lihim na dala ni Mateo. Ang pagiging antingero niya ay isang sumpa at biyaya sa kanyang buhay. Ngayon, sa gitna ng pagkalito ng kanyang pamilya, kailangan niyang humanap ng paraan upang patunayan ang kanyang mga sinasabi bago pa mahuli ang lahat. Ang init ng argumento nila Mateo at Sebastian ay hindi na nakayanan ng matanda. Para kay Sebastian, ang patuloy na pagpupumilit ni Mateo tungkol sa pagiging aswang ni Lacan ay isang pagdududa sa kanyang kakayahan bilang ama at negosyante. Nagmistulang insulto ang mga salita ni Mateo sa kanyang matalinong pagpili ng kasosyo. Tama na, hindi ko na kaya ang ganitong usapan. Sigaw dito ni Sebastian habang ang boses ay puno ng pagkadismaya. Walang lingon-lingon na umalis na lamang ito ng bahay. Iniwan ang dalawang anak na naguguluhan at nababalisa. Ramdam ni Mateo ang sakit na idinulot niya sa kanyang ama. Ngunit mas matindi ang pangambang nararamdaman niya para sa kaligtasan ng mga ito. Nang mawala sa paningin ang kanilang ama, hinarap ni Miguel si Mateo. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ito ng pag-unawa. Mateo, paano mo nasabi ang lahat ng ito? Paano mo nalaman na aswang si Lacan? At lalo na, gabunan. Hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari. Simula dito ni Miguel na ang boses ay tila mahinahon. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Mateo na magbunyag ng kanyang lihim sa isang taong handang makinig at maniwala sa kanya. Dahan-dahan, ikwinento niya ang lahat. Sinimulan niya sa kung papaano niya nakuha ang mutya ng ngipin ng kalabaw noong bata pa siya at kung papaano ito, lihim na nakabaon sa kanyang balat, at kung papaano ito nagbibigay sa kanya ng pambihirang pandinig at paningin, lalo na tuwing gabi. Ang mutya, Kuya Miguel, ito ang nagbibigay sa akin ng kakayahang makita ang tunay na anyo ng mga aswang. Kahit gaano pa sila kagaling magkubli, ang mutya ang nagpapakita sa akin ng kanilang aura, ang kanilang tunay na amoy at anyo. Dagdag na paliwanag pa dito ni Mateo. Ikwinento rin niya ang kanyang taunang panata sa bundok Kanlaon. Hindi lang para sa mga seminar ng nyog, kundi para mas palakasin
ang kanyang kakayahan at makakuha ng impormasyon tungkol sa mga nilalang ng dilim. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang nakakapanindig balahibong kwento kay Lakan at kung papaano nito ipinakita ang kanyang tunay na anyo bilang isang gabunan, ang pinakamalakas at pinakamapanganib na uri ng aswang. At ang tungkol sa asin, Kuya Miguel, akala ko rin ay kahinaan nila iyon. Pero ipinakita niya sa akin sa piging na hindi na siya tinatablan. Ibig sabihin, mas malakas at mas matalino sila. Ito ang pinakamalaking laban na kinaharap ko. Pagpapatuloy pa dito ni Mateo. Habang nakikinig si Miguel, dahang-dahang naliwanagan ang kanyang isip. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabuo. Ang mga kakaibang pangyayari, ang pagiging antingero ni Mateo, at ang matinding pagkabahala nito kay Lakan. Lahat ng yon ay nagkaroon ng kahulugan. Ang dati niyang pagkabahala para sa katinuan ng kapatid ay napalitan ng paghanga at pag-aalala. Kaya pala, at ang lahat ng iyan ay mag-isa mo lang itong kinaharap sa loob ng maraming taon. Bulong dito ni Miguel habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at labis na takot. Ayoko lang na mag-alala kayo, Kuya. Pero ngayon, malaki ang banta sa atin. Pinasok niya na ang ating tahanan at ang tiwala ni Tatay ay nakuha na niya. Pagtango naman dito ni Mateo. Sa mga sandaling yon, buo naman ang tiwala ni Miguel sa kanyang kapatid. Nawala ang anumang pagdududa. Naintindihan niya ang bigat ng pasanin ni Mateo. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, at sa kanilang kaligtasan. Kung ganoon, hindi ka mag-iisa sa labang ito, Mateo. Hindi ko man makita ang nakikita mo, pero naniniwala ako sa iyo. Ano na ang plano mo? Paano natin papatunayan kay Tatay at poprotektahan ang ating pamilya? Wika pa dito ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga salita ni Miguel ay parang malakas na hampas ng hangin na nagpalaya sa bigat sa dibdib ni Mateo. Sa wakas, meron na siyang kakampi. Isang kapatid na handang maniwala at tumulong. Ang laban ay hindi pa tapos at sa ngayon, meron na siyang kasama sa digmaan laban sa kadiliman. Naging abala naman ang mga sumunod na araw sa Nyogan. Matapos ang mainit na argumento sa pagitan nila Mateo at Sebastian at ang pagkakaintindihan nila Mateo at Miguel. Buong lakas na nagtrabaho ang mga tauhan upang matapos ang pag-aani ng Nyoga. Bilang pasasalamat sa kanilang kasipagan at sa kanilang pagtatapos sa trabaho, sa takdang panahon, nagbigay si Mateo ng sapat na pera para sa isang kasiyahan sa ilalim ng Nyogan. Ito ay isang tradisyon, isang gabi ng tawanan, kantahan at pagdiriwang. Naging masaya ang lahat, maliban kay Mateo na nanatiling alerto. Ramdam ang papalapit na panganib mula kay Lakan. Ngunit ang gabi ng kasiyahan ay nagbunga ng isang trahedya kinabukasan. Pagsikat ng araw, nagtungo naman si Mateo sa Nyogan kasama si Miguel upang tingnan ang kalagayan ng mga tauhan. Ngunit pagdating nila, bumulaga sa kanila ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Nakakalat ang mga gamit, may mga bakas ng dugo, at ang pinakamasakit sa lahat, ubos ang lahat ng kanilang mga tauhan sa Nyogan. Ang bawat isa ay tila nilapa ng mababangis na hayop. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga hiwa at kagat, at may mga bahagi pa na tila pinunit. Nanginginig noon ang buong katawan ni Mateo. Sa galit at labis na pagkalungkot, alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Ito ang gawa ni Lakan. Agad na tinawagan ni Mateo ang kanyang ama.
Pagdating ni Sebastian sa niyogan at nakita nito ang kalunos-lunos na tanawin, nawalan siya ng lakas. Ang dating masayahin niyang mukha ay napapalitan na ng labis na pighati. Itay, ito na po ang sinasabi ko. Ito ang kagagawan ni Lakan. Ito ang babala niya. Gusto niyang saktan tayo sa pamamagitan ng mga taong malapit sa atin. Diyos ko, anong klaseng demonyo ang gumawa nito? Nanlulumong wika naman dito ni Miguel. Tay, walang ordinaryong hayop ang gagawa nito. Ito ay gawa ng isang aswang. Siya ang may pakana nito. Hinawakan ni Mateo ang balikat ng kanyang ama. Pilit ipinapamuka ang kahayupan ni Lakan. Ngunit sa kabila ng nakakapanindig balahibong ebidensya, nanatili pa ring hindi kumbinsado itong ama niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling lumuluha, ngunit ang kanyang isip ay tila nakakulong sa kawalan ng paniniwala. Mateo, hindi ko maintindihan. Wala naman direktang ebidensya na si Lakan ay may gawa nito. Paano mo nasabi? Paano ka nakakasigurado? Baka may iba lang talagang hayop o mga bandido. Bulong pa dito ni Sebastian. Ang boses nito ay tila nangangatog na. Itay, kitang-kita ko ang mga bakas. Hindi po ito gawa ng ordinaryong hayop. Ito ang klase ng pag-atake ng isang aswang. Tay, ito ang pagganti niya sa akin dahil sa pagharang ko sa kanya. Naiinis na wika ni Mateo. Patuloy pa rin ang pagdududa ng kanyang ama. Ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala ng kanyang mga tauhan ay halos pareho ng sakit na naramdaman niya sa pagdududa sa kanyang sariling panghuhusga. Ayaw niyang tanggapin na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay isang halimaw at mas lalong ayaw niyang isipin na naloloko siya nito. Ang kawalan ng konkretong ebidensya tulad ng may kitang ebidensya sa korte ang nagpapahirap sa kanyang paniwalaan ang anak. Si Miguel, na tahimik na nakikinig sa usapan, ay lumapit sa kapatid at hinawakan ang kanyang balikat. Alam niyang ito ay isang matinding laban para kay Mateo. Ang trahedya ay nagbigay ng mas matinding dahilan para kumilos, ngunit papaano nila mapapatunayan sa kanilang ama ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang banta ni Lakan ay hindi biro at ang pagkawala ng mga tauhan ay simula pa lamang. Ang araw matapos ang trahedya sa niyogan ay lumipas sa malalim na kalungkutan at pagkalito. Hindi pa rin matanggap ni Sebastian ang katotohanan at patuloy pa rin ang pagdududa niya sa mga sinasabi ni Mateo. Ngunit ang oras ay mabilis na lumilipas at ang banta ni Lakan ay lalong nagiging matindi. Isang gabi nun, habang nagmamaneho si Mateo pauwi, napansin niyang maliwanag ang mansyon. Agad siyang pinaghihinalaan. Nang makapasok siya, bumulaga sa kanya ang pamilya ni Lakan. Kumpleto at naglalagablab ang kanilang oras sa mga mata ni Mateo. Nakaupo sa pangunahing mesa ang kanyang ama, si Sebastian, na hawak ang isang kontrata, habang si Lakan ay nakangiti sa kanyang harapan. Ito pala ang gabi ng pirmahan ng kontrata, ang huling hakbang ni Lakan upang tuluyang makapasok sa kanilang buhay at negosyo. Dito naramdaman ni Mateo ang matinding kaba, ngunit alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Nang makita ni Sebastian ang kanyang anak, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang kanyang kamay na hawak ang panulat ay tila nanginginig at ang kanyang tingin ay nakapako kay Mateo. Sa kanyang mga mata, makikita ang matinding pagdadalawang isip. Tila nag-aaway sa kanyang diwa ang boses ng kanyang anak at ang matamis na pangako ni Lakan. Ang lahat ng pag-aalinlangan na itinago niya ay biglang lumitaw sa kanyang muka.
Napansin ni Lakan ang pagbabago sa kilos ni Sebastian. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho at napalitan ng inis. Sebastian, may problema ba? Hindi mo pa ba pipirmahan ng kontrata? Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi. Sabi naman dito ni Lakan. Ang boses nito ay tila may bahid ng pagkadismaya. Alam ni Mateo na ito na ang pagkakataon. Walang oras para mag-aksaya. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Lakan. Mabilis siyang kumilos. Mula sa kanyang taguan, hinugot niya ang isang napakatalas na itak na laging nakatago sa kanyang likod. Sa isang mabilis at matalim na galaw, itinarak niya ito ng malakas sa kahoy na sahig sa gitna ng mesa sa pagitan nila Sebastian at Lakan. Ang tunog ng itak na tumarak sa sahig ay nagpalabas ng isang pambihirang reaksyon mula sa pamilya ni Lakan. Ang mga anak ni Lakan na tahimik na nakaupo ay biglaang napatras at napaangil. Tila nasaktan sa matalim na bakal. Ang kanilang mga mata na dati ay puno ng panlilinlang ay nagpakita ng tunay na porma ng kasamaan at takot. Ang bawat isa sa kanila tila nawala ng maayos na porma at ang kanilang mga muka ay dahang-dahang nag-iiba. Nagpapakita ng bahid ng kanilang tunay na anyo, ang pagiging aswang. Nagulat naman dito si Sebastian. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Pero nang makita niya ang biglaang pagbabago sa muka at kilos ng pamilya ni Lakan at ang takot sa kanilang mga mata, unti-unti ay nagliwanag ang kanyang isip. Ang mga salita ni Mateo, ang trahedya sa Niogan at ngayon, ang reaksyon ng pamilya ni Lakan sa itak. Lahat ay nag-ugnay. Dito na, sa gabing yon, nadiskubre ni Sebastian na totoo nga ang aswang. Naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang kanyang anak ay hindi nagpapantasya. Ang mga nilalang na nakaupo sa harap niya ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang pinal na pagtanggi ay napalitan ng matinding takot at galit. Tumayo si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lakan, na ngayon ay halos hindi na may tago ang kanyang galit at pagkabahala. Ikaw, isang aswang! Bulong dito ni Sebastian. Ang boses nito ay halos hindi marinig. Ngayon, ang pamilya ay nahaharap sa kanilang pinakamalaking laban. Hindi na ito sa pagdududa, kundi sa isang tunay na panganib na nagkukubli sa kanilang tahanan. Ang itak ni Mateo ay nagbigay sa kanila ng liwanag, ngunit nagbabadya rin ng isang malaking digmaan. Nang mabunyag ang kanyang tunay na anyo, na puno ng nagbabagang galit ang mukha ni Lakan, ang kaninay matamis na ngiti ay napalitan ng isang anyo na tila hindi na kayang itago ang puot. Mabilis niyang hinila ang kanyang mga anak na nananatili pa rin sa kanilang abnormal na pag-atras at pag-angil mula sa itak ni Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa kasamaan. Tumitig naman itong si Lakan kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na sumusunog. Pagsisisihan mo ito, binata. Akala mo ba matatapos sa isang itak ang mga plano ko? Nagsisimula pa lang ang lahat. Wika naman dito ni Lakan na ang kanyang boses ay tila nagbago. Mas naging malalim at may bahid ng nakakapanindig balahibong tunog. Pagkatapos ay idinuro niya si Sebastian. Walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagbabanta. Malinaw na sinasabi ng kanyang kilos na hindi niya makakalimutan ang pagtatangka ni Sebastian na umatras sa kasunduan nila. Dito mabilis na umalis ang pamilya ni Lakan. Naglaho sa dilim ng gabi.
Ngunit hindi lang sila umalis ng walang bakas. Nag-iwan sila ng matinding banta at panganib na tila bumalot sa buong mansyon. Ang kanilang pag-alis ay hindi pagtatapos, kundi isang hudyat ng mas matinding digmaan na darating. Naiwan naman sila Mateo, Miguel at Sebastian sa gitna ng sala, balot ng katahimikan at labis na takot. Ang mga mata ni Sebastian ay nanlalaki pa rin sa pagkabigla at ang kanyang katawan ay tila nanginginig. Sa wakas, unti-unti siyang nakabangon. Lumapit siya kay Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Mateo, anak ko, patawarin mo ko. Hindi ako naniwala sa iyo. Bulag ako sa katotohanan. Tama ka sa lahat. Hindi ko inakala na may ganaong nilalang. Patawarin mo ako, anak. Mahinang sambit ng kanyang ama. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Mateo at dito umiyak. Ang paghingi ng paumanhin ng ama ay isang nakakabalisang sandali para kay Mateo. Masakit man tanggapin na kailangan pang mangyari ang lahat ng ito upang makita ng kanyang ama ang katotohanan. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal at pag-unawa nito. Hindi po bale, Itay. Ang mahalaga po ngayon ay alam na natin ang kalaban. Hindi po tayo mag-iisa sa labang ito. Sagot naman dito ni Mateo habang hinahagod ang likod ng kanyang ama. Ngayong alam na ni Sebastian ang katotohanan at humingi na siya ng paumanhin kay Mateo. Paano kaya sila maghahanda para sa nalalapit na paghihiganti ni Lakan? Nang maliwanagan ang isipan ni Sebastian at tanggapin ang katotohanan tungkol kay Lakan at sa mga aswang, buo na ang kanyang loob na protektahan ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang makapaminsala ang mga nilalang na iyon. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi magkakaroon ng ugnayan ang mga aswang sa ating pamilya at sa ating negosyo. Pananagutan ko ang lahat ng nangyari. Mariing sabi ni Sebastian kay Mateo at Miguel. Kinabukasan, agad na kumilos itong si Sebastian. Bilang isang negosyanteng mayaman at may impluwensya, meron siyang kakayahang magtipon ng mga tao at kagamitan. Kinabukasan, tinipon niya ang kanyang mga tauhan sa sektor ng seguridad. Ito ang mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan na may karanasan sa pagbabantay sa kani-kanilang mga ari-arian. Mahigpit ang kanyang bilin at ramdam ng bawat isa ang bigat ng sitwasyon. Bilang paghahanda sa nalalapit na laban, naghanda ng mahaba at dekalibreng mga baril ang seguridad ng pamilya. Bagamat alam ni Mateo na hindi makakapatay sa mga aswang ang mga baril na ito, tiyak na mapipigilan at magdudulot ito ng pinsala sa mga nilalang na iyon. Ang bilis ng mga aswang ay maaaring mabawasan at ang kanilang pag-atake ay maaaring maging mas mahirap kung marami silang tinatamaan ng bala. Pinayuhan ni Mateo ang mga tauhan kung papaano mas maging alerto, lalo na sa gabi. Binigyan niya sila ng ideya sa kung ano ang mga senyales ang dapat hanapin. Mga kakaibang amoy, tunog, o kahit anong pagbabago sa kapaligiran. Bagamat hindi niya maaring ibunyag ang lahat ng kanyang kakayahan, sinikap niyang maging gabay sa mga tauhan. At dumating na nga ang gabi ng pag-atake ng pamilya ni Lakan. Subalit laking gulat ng mga aswang dahil tinadtad ng bala ang 3 anak ni Lakan na siyang unang pinaatake, habang ang mag-asawa ay nakamanman sa di kalayuan. Mga gabunan nga ang mga ito, pero malaking balakid sa kanila ang mga dekalibreng baril at unos ng mga bala. Hayop ka, Sebastian. Negosyante ka nga. Isa kang tuso. Pero hindi ako matitinag sa puwersa mong walang kwenta. Sigaw dito ni Lakan na puno ng galit.
Samantala, umatras ang 3 anak ni Lakan at siya na mismo ang umatake. Iniwasan lamang niya ang mga bala subalit hindi siya nakailag sa mabilis at malutong na suntok ni Mateo. Bumagsak si Lakan at habang naglalaban sila ay umatake naman sina Miguel at ang mga tauhan sa aswang na nasa labas ng bahay. Makalipas ang halos kalahating oras ay nangihina na itong si Lakan. Nakadagdag sa pasanin nito ang walang patid na pagbaril ni Sebastian sa kanya. Ano, Lakan? Akala ko ba hindi ka tatabla ng bala? Marahil nakadepende iyon sa uri ng baril at determinasyon ng kalaban mo. Huwag muna kayong magpakasaya. Tandaan nyo itong mag-ama. Hindi dito natatapos ang paghiganti ko. Mapaslang man ninyo ako. May uusbong upang tapusin ang mga walang kwentang buhay ninyo. Tugon dito ni Lakan sa matinding galit. Humawak ng maigpit si Mateo. Sa kanyang itak at buong lakas na sinugod itong si Lakan. Sa isang mabilis na tunog ng talim, humiwalay ang ulo ni Lakan at bumagsak ng ilang metro ang pagitan sa katawan nito. Kasunod nito ay ang pagyaw ng 2 aswang sa labas ng bahay. Ayon kay Miguel, buhay at tumakas ang asawa at ang natitirang isang anak nito. Halos kalahati din sa kanilang tauhan ang napaslang dahil sa labanang iyon. Malungkot man, ngunit itinuring pa rin na tagumpay ang gabing yon. Ang pagkakaisa ng pamilya ni Sebastian ay ang tunay na dahilan sa kanilang tagumpay sa larangan man ng negosyo o kahit pa sa laban kontra sa mga aswang nagabunan. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe. Napakalakas nung pamilya ni Sebastian, no? Although, hindi naman siya talaga itong si Mateo, biruin nyo. Pangil ng kalabaw, no? Pero feeling ko, tumagal lang din kasi yung pag-uusap nila parang yun din yung isa sa ano man tawag doon? Parang yun yung nagpapigil, no? Para matuloy agad yung pag-atake. Kasi nga, kung hindi naniwala tong si Sebastian, ay malamang naubos sila. Pati tong si Mateo. Kasi nga, nung unang pag-aarap pa lang nila ni Lakan, alam niyang hindi niya kaya kasi gabunan. Tapos, ang karga niya lang sa katawan, yung pangil lang ng kalabaw, no? So, malakas pero kung 5 ba naman yung kalaban mo, di ba? Sa kanlupit, wala masabi, napakaganda. Parang modernong kwento to na nangyari. Tapos, aswangan, grabe, wala masabi. Para sa akin, nung una, ako lang opinion ko to, nung una naiinis ako sa tatay nila. Kasi hindi naniniwala kumbaga, ano ba naman to, parang perang-pera lang, negosyo lang, di ba? Parang ganun. Pero yun pala, may twist pala. Pero grabe, wala masabi. Para sa akin, napakaganda ng kwento overall. Wala akong masabi talaga. Kayo, kung may komento kayo sa kwento natin ngayon, kung gusto nyong sabihin yung nararamdaman nyo kay Sebastian o sa tatay nila, comment nyo sa baba para mabasa namin. At yun, salamat din sa mga patuloy na sumusuporta ng kwentong baryo natin. Hayaan yun, mas gagandahan at mas pag-iigihan natin yung mga mapapainggan nyo para talagang hindi sayang yung oras nyo. Tapos yun, suportahan nyo rin Kwentong Kalakbay. Ganito rin yung tema natin doon. Ako rin bumuboses doon. 2 kami ni Tito Proy. Tapos yung yun nga pala mga kabaryo, yung kwento ni Kabaryo pinalitan ko na yung name. Mga kwento ni Kabaryo na, tapos para hindi kayo malito. Suportahan nyo rin yun. Mag-upload na rin tayo ron. Hintay-hintay lang. Bali ito, 3. Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay, saka mga kwento ni Kabaryo. Yan, solid yung mga yan. Hindi naman ako mapapaya sa inyo basta usapang aswangan tayo. Alam niyo yan. Saka mga gamit. So yun, paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.